Alright, so here is my flight number 5G2591 Bacolod to Davao. Tapos ang ganda lang kasi success ulit tayo para sa ating window seat, no? So yun, nakatipid tayo instead of paying extra for my window seat sana, pero yan, napag-usapan ko rin sa ma'am ulit na ma'am, ilagay mo ko, i-assign mo ko sa window seat. So maraming thank you. Pero alam niyo ba mga gala, maliban dyan, ito talaga yung pinaka gusto ko ipakita sa inyo. Ang ganda ng view nila dito sa airport. Yung typical baga na dito sa Bacolod Airport, kahit pa sobrang aga mo, no? Kahit sobrang advance mong pumunta sa gate assigned, okay lang, walang problema. Alam mo bakit? Kasi hindi ka maboboard dito na tumambay sa harapan. Tingnan mo yung mga tao, di ba yan? Diba? Lalo kung first time ka, hindi ka maboboard dito na stay dyan sa mga upuan, sa mga benches. Kasi ang ganda ng ng view. Mga bulubundukin ng Negros. Hindi ko alam kung anong mga bundok yan, pero tatlo yan sila. Merong isa doon, tapos meron isa dito. Apat pala, isa, dalawa, tatlo, apat. Lima. Apat na bundok or lima siguro. Kaso nga lang makapal yung fogs or yung maulap din sa unahan na yan. Ganda. So perfect ng view dito sa airport ng Bacolod. Sa may Silay. Hindi pala Bacolod, Silay. Silay City. Pero Bacolod na nito kasi kumbaga Metro Bacolod. Tapos ngayon, ang gagawin natin mga gala, gusto ko kayong itutor na lang dito sa loob kung ano nga ba itsura ng Bacolod City International Airport. So, meron sila ditong parang tatlong gate lang, gate 1, gate 2, and gate 3. So, maliit lang din siya, pang small town lang din yung kanyang airport dito. Pero okay na rin kasi may ulang airport. Tsaka parang hindi naman ito nagkakalayo sa airport ng Davao. Sa area lang sa waiting area. Parang hindi siya nagkakalayo. Kung laki, space lang ang pag-uusapan. So, dito tatlo AirAsia. Dito talaga yung assigned, AirAsia, Cebu Pacific, and PAL. So, ang PAL dun sa kabila. So, sige, tortor tayo dito mga gala. Gusto ko pakita ng lugar. So, dito ang setup natin is dito tayo, starting point natin sa loob. Talaga sa arrival area. Ang pinakaiba lang pala dito sa Bacolod Airport in Davao City is wala tayong makikitang mga nakaparada, nakatambay ng mga aircraft. Unlike sa Davao City na may mga aircraft talaga nakatambay. So dito ibig sabihin ang mga flight dito ay yung lalapag dito siya rin ang lilipad, parang ganun, balikan. Tour tayo dito mga hagala. Ano nga ba nasa loob? Siyempre mga charging station area. Tapos TV, aircon. Ito naman yung gate 1, baggage claim. Parang sa PAL dito, baggage siya. Tapos ikot pa tayo dito. Okay, dito na area meron tayo nakitang Spa Natura. Gate 1, Gate 2, Gate 3, Gate 4. Parang magkakadikit-dikit lang ang mga gate pala dito. Okay, so breastfeeding station for toddlers, Nook, a project of Co-op Gender and Development. Spa Natura. So, ibig sabihin, while waiting, pwede ka ito magpamassage. So, check natin kung magkano ang mga massage spa nila. So, just for example, meron kayong headaches, migraines, inatake kasi wala pang tulog. So, meron silang head and back at least 15 minutes for 175 pesos only. Body massage, 60 minutes. 650. Ako naman gusto ko ay back massage lang, sa batok, back massage. Back and head. Okay na to, back and head 175. So diyan ang pinakamura. Spa. May ba dito mga so walang so wala silang shower room dito, yung gaya sa Terminal 1. Kasi may iba na talagang hindi talaga pwedeng hindi mag-shower, So dito naman ay supporting document fields is step 2. Oo nga pala, bali sa upon roaming dito sa loob, meron akong nakita dito. Ito, support documents and national ID. So since ako yung kumuha kasi ng national ID way back 2020, so masyadong tagal na
So ngayon sinubukan kong i-trace kay ma'am. So pwede pala i-trace. So ngayon kung i-trace po, punta lang po tayo sa website po ng PhilPost, which is PhilPost Tracking po. Asan yung ko dyan, no? Ito po. Okay, takpa ko yung pangalan ko ha. At baka ako'y... Ayan yan, PhilPost. Ito, hawak-hawak ko talaga to kahit saan ako mapunta. Kasi pag may nakita ko ng mga national ID, something, ganun, pwede ko siyang itatanong. Okay, so ano na status ng ID ko, ma'am? Saan na daw? So ito po, 29 pa po yung national ID mo po. On Valid process. daw, may on printing or contact sir sa inyo sa mga clients. Kung available na po yung mga national ID nyo po. And door-to-door po yung delivery po. So, paano yung kung gaya nito, ako'y nag-registered kasi sa Tagaytay. Ngayon, Davao Bis na ako. So, paano yun papadeliver? Nung time po na nagpa-register po kayo, anong address po yung ginamit? Doon din po sa Tagaytay kung saan ako resided. Saan po kayo nag-resided? Opo. Pero ngayon po Davao na po Davao kayo. na. Yung po kasi namin sa system namin ng PhilSys, sir, may dalawang options po yung registrant, may permanent and present address. So if pareho po yung nang nilagay po ninyo sa address, like ang permanent and present is Tagaytay, dun po talaga yung darating, sir, yung national ID po po. Pwede mo pong i-follow up sa nearest PhilPost office ng Tagaytay po para ma-check mo po yung status. Pero upon checking rin po sa website po, hindi pa po available po sa sa website po ng post office, wala pa po doon. Baka on process pa po. Yun. So, sige lang. Sa ibig sabihin, ando na yun, ang process pa lang. Apo. And then ikaw po, sir, pwede rin po kayong mag-trace po national ID nyo po online. Ito po yung may guide po kami, sir, kung paano mag-trace, sir. Shout out dyan sa inyo ha. So, baka kayo nag-aabang din yung mga national IDs kung asa na, ano na mga status nila. So, pwede nyo itong i-screenshot na lang o kung paano. Okay na ako, no? Hindi naman ako talaga mamadali. So, baka kayo super matter sa inyong ID. So, ito yun, no? I-screenshot ito ha. Just in case lang, ito, bump up lang to. Siyempre, anything under the sun na meron tayo dito sa airport ng Bacolod ay kukunan natin ng vlog. So, ito na nga, kasama na sila ma'am dito sa national ID. PSA, no? PSA, Yes, Department of, ng Philippine Statistics Authority po kami, sir. Under po kami ng PhilSys po kami na department, pero under po kami ng PSA talaga. Okay, so just sa mga program po ng PSA. So kung meron kayong ganito, so ito yung pinaka-guide kung how to track and check your status of your national ID. Okay? Thank you, ma'am. Yes, sir. Tingnan natin yung mga interest ni ma'am ha. Abot na kami na pangarap. Sa Doc, sino yun? Annalyn. Highlights lang po. Highlights lang. Okay, sige, salamat ma'am ha. Ulitin ko dyan pag gusto nyo talaga, ma-check yung status ng inyong national ID. Sir, pwede po kayo dito, sir, kung paano po nila ma-verify na valid po yung national ID po natin. Ito po. Ito po. PhilSys check po yung tawag dyan. Pwede mo yan, sir. Sige, akin na to. Salamat ma'am. Okay, so yun. Tapos na tayo mag-ikot-ikot dito sa loob. Hindi pa pala natapos. So putara mo natin yung mga paninda dito kung ano meron. WH Smith. Yan na, mga pasalubong. Good afternoon. So just in case na kayo ay naubusan kayo ng oras, wala nang sapat na para mag-shop sa Bacolod o kung saan man kayo sa Iloilo. Bacolod pala Ligros. So meron tayo dito sa airport ng mga mabibiling mga anything ng mga pasalubong. Tapos dito naman waiting area ulit. Okay, bakante. Bakante din. So medyo natagalan tayo dun sa ating PhilSys national ID. So wala pa hanggang ngayon. At dito sa loob, syempre merong toilets, no? Walang bayad naman ang tubig, meron din dito. Just for free. Libre lang ang tubig, mga hagala. Okay, so maliit lang talaga siya, no? So far. Hindi na siya magtitik talaga ng ilang minuto at oras para lang maikot mo yung buong lugar. Ito naman yung entrance area. Ito yung pangalawang scanning machine. So sa entrance sa labas at dito naman sa loob. Yun, dito lang coffee shop, syempre. Espresso Cafe. Sa mga coffee lover. So dito naman na area ang gate number 4. Skygo Cafe and Resto Incorporated.
Ano meron dito? Mga biskotso. Gracias. Okay, mga yema, pastillas, candies. Piyaya, syempre ito. Pag sinabing nasa ano ka, Bacolod, kailangan meron kang dalang mga kasalubong na piyaya. Pero sorry na lang sa aking mga kamag-anakan, kakilala, kasi hindi ako ganun ka-generous na tao na magbibit-bit-bit na kung ano-ano. Tamad at its best. So dito naman kung ayaw nyo ng kape na mamahalin, meron naman tayo dito ano lang, mga instant coffee. Ayaw nyo na tagwa 100 na kape, so meron tayo dito mga Oreo. Sishare natin, pasishare ng ano, ng 3-in-1 coffee. Adobong Minodo, 100 pesos with rice na yan. Tapos ang inyong hard-boiled egg, tagpila? 20 pesos, so, diba? So, tapos dito tayo sa unahan. Meron ditong mga croissant. So, dalawa yung coffee shop sa loob. Espresso cafe, tsaka ito, kupa. Tapos dito, anong meron? Wala na no, bodega na. Close na yan eh. Yun lang no, hanggang gate 4 lang ang meron dito sa Bacolod Airport. Okay, lapitan ulit tayo ang ano. Ganda no, ganda tignan ng ano no, bulubundukin, nakakahanga. Very amazing, wonder nature. Pero darating sa mayroong nakasulat sa Biblia sa Revelation, di ba? Na the 7 bowl of angerness. Galing. Lahat 'yon. Kasama na doon yung ano, yung lahat ng bundok ay ipa-flat at lahat ng isla ay ipagsasama-sama. In the form, alam ko na 'yon, in the form of lindol, baha tsaka ulan, di ba no? Pwede. Grabe 'yon, Revelation. Okay, so labas tayo sa ano, dun sa area, sa may check-in counter. Check natin kung ano meron doon. So labas lang. Exit only. Yun no. Tapos dito sa labas, bago ka makapasok sa boarding area, sa may gate, assigned gate 1, 2, 3, and 4, meron dito mabibiling mga pasalubong din, mga kahit na ano. So gaya nito, bayi big. Ano to? 38. Parang masarap to. Masarap siya pang partner sa kape. Sarap. Tapos ito kalamay na wala sa bagol, kundi na sa ano siya. Kalamay, di ba? Kalamay hati. Ba't siya tinawag na kalamay hati? Ayun yan lang. Tapos proceed tayo, hanap tayo ng ibang mga kuan. Ma'am, pwede magtanong, ano to siya gawa? Ingredients niya. Ay sir, so, malagkit. Parang espasol. Okay. Yun, parang espasol pala siya na malagkit. Okay, tapos sa kabila naman meron itong bongbongs. Itong bongbongs talaga, no, every corner sa Bacolod downtown, marami kang makikita na yan o, bongbong. Pasalubong. So, tinanong ko ano mga pasalubong ni bongbong. Tara, pasok. Kahit tayo bibili, okay lang yan. Ayun o, mga otap, kopya, piyaya, banyadas, lubid. Okay, pilipit sa amin to eh. Pilipit, lubid. Existing pa rin pala si lubid or pilipit, kaso nga lang, iba na ang kanyang itsura, mas maliit na siya. Pilipit. Uy, tura-tura to siya oh. Tura-tura. Yun. Sabi ko na eh. Tura-tura. Masarap to. Oo, candy. Palibasa ni Gross, no? Maraming asukal. Kaya anything is sweets. Karamihan. Tura-tura. May mas kubadot dito na ano. Yung asukal na parang powder. Sa shell lang sir, nakaka-karton sir. Patingin daw.
Muscovado. So, yung sachet wala. Ito na yun. Sachet yung laman. Bali, bibili ko isang box. Kasi maniwala kasi hindi dati pagka uwi yung mga kapitbahay naming mga Ilonggo sa Negros, pagka uwi talaga nun, hindi pwedeng walang muscovado. Tapos kinakain namin, sarap. Ayun, bulati ang labas. Asukal yan eh. Premium quality whole cane sugar. Ito lang bibiling ko. Okay na ako dito. Tura-tura. Tama ma'am no? Tura-tura no? Tura-tura, tira-tira. 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 Tura-tura vlog. Ha? Pero ang tira-tira dati, di ba brown? White na siya ngayon. Sige. Okay. Bongbong. Siya na yata ang pinakasikat. Mayroong elevator ha. So just in case na meron kayo kasamang mga may kapansanan, hindi makalakad, gano'n, or senior citizen. So merong elevator naman. Kahit hanggang second floor lang. Tapos as of now, walang gumaganang escalator. Tapos dito naman na area, kung ano bang makikita natin, syempre duty free. Duty free, you know. Ano ba meron sa mga duty free, sa mga mga imported na mga inumin and mga chocolates din. Tama ba? So ngayon ang gawin natin is pupunta tayo diyan, tapos tingnan natin yung mga paninda nila. Sa Davao, may duty free ba tayo? Di ba wala? Oo, wala na. Kung meron man, baka di ko alam kung saan nakalagay. Basta meron akong nakitang building na may pangalan na duty free. Yung sa labas, madadaanan lang. Pero ano na siya? Parang abandoned building or white elephant kumbaga. Hindi na siya nagagamit. So ito yung dito, yung check-in counter ng Philippine Airline, AirAsia, and Cebu Pacific naman doon sa pinakadulo. Tapos, meron ditong tawag nito, Civil Aeronautics Board, kung saan lahat ng mga passengers right, pwede nyo idulog dito kay ma'am. Just in case na meron kayong mga issue about sa mga flights, cancellation, etc. Ano ma'am, no? Sige, tapos CR ulit. Punta tayo dito sa unahan. Kung what's in here. Exit na pala siya. So, hindi mo tayo mag-i-exit. Tayo muna ay mag-i-explore muna dito. So ito naman yung arrival area. So I don't know kung pwede tayo pumasok dito. Since hindi tayo arrival, pwede pala. So ito na yung so hindi na siya pwede doanan doon. Bawal. So dito na daw. Labas ulit dito tapos yun no. Welcome aboard. So kung arrival ka galing, dito ka maglabas. So ito na yung makikita mo dito. Yan. Sabi mo agad, hello, Bacolod. Yan, arrival area. Tapos na naman ang departure. Dropping off and pick up point para sa mga pasaherong palabas at dropping off para sa mga pasaherong papasok sa loob. Tapos doon naman sa unahan, meron dyan sa labas, merong mga parking spaces, no? Para sa mga susundo, pero may bayad. Magkano? Parang mura na yata. Sa Davao, meron tayong binabayaran doon na parang 30 pesos, 20. Not sure kung magkano. Basta mga ganun, no? Parang 20, 30. Yan, Duty Free Philippines. So, arrivals lang yun doon. Information. So, ito yung Duty Free. Tingnan natin kung anong paninda ng Duty Free nila dito. Tapos sa labas, meron din tayong makikitang mga karinderya, no? May mga waiting area. No? Nice one. Maganda sa Kabatuan, Iloilo kasi yung waiting shed nila, yung waiting area nila is meron talagang waiting shed. Kaya nito makulimlim, biglang uulan tumamaya. So at least, yung mga nag-aabang dyan, mga nagwe-waiting, at least hindi sila mabasa sa ulan at may upuan, di ba? So doon sa Davao, ang rason kasi, di ba, ang rason ho ninyo na sinasabi niyo sa akin sa comment box ay dahil sa bombing incidents, etc. etc. No? So, well, ano naman tayo sa punta na tama rin naman, no? Na ayaw nang mangyari yun sa Davao ulit yung dati. Pero, kumbaga, na talaga, sobrang higpitan pa higpitan pa talaga yung seguridad, no? Yung pag mag-i-ente, kailangan ID talaga lahat-lahat na hanggat maaari, 5 valid ID bago makapasok. I remember dati sa airport ng Davao,
sa may ano pa ha, may hindi pa na-lift up yung COVID pandemic, no. So may mga restrictions pa yon. Meron talagang limit talaga sa mga sasakyan. For example, susundo ka, tapos kanya yung van, tatlo kayo. Yung tatlo, pangatlo yung driver, yung dalawa, labas yan. Iiwan na niya sa labas. So ang makakapasok driver lang talaga. So hindi pwede madala ng isa pang kasama para sa mundo. No. So pero wala namang kinalaman sa siguro yun sa mga baming-baming, no, parang sa lang yun, for yun, para sa COVID lang yun, no, sa mga virus. Para maiwasan yung dami ng tao. Parang social distancing. Tapos ngayon, nalit up na yung COVID protocol, mga COVID restriction na yan. So, di ko alam kung Although maganda siya, kasi one time kasi nakakagulo talaga na kawawa yung mga nagwi-waiting. Doon na talaga sa labas lang, hindi makakapasok sa loob. Oo, lalo kung wala sasakyan. Pero, ang nangyari is, ngayon nakapasok naman na. Pero yun nga lang, di ba, example, ito yung arrival area. Tapos, dyan lang sila nakaupo sa mga parang yung simento na yan, yung hindi siya talaga benches, hindi siya intended for sitting. Oo, kundi talaga, parang island lagyan ng mga bulaklak. Doon sila sa gilid nakatayo, kami nakaupo. Tapos syempre mainit, di ba? So tiis ganda sila sa init ng araw. Pero ngayon, kung uulan yun, panigurado talaga alisan talaga yung mga yun. Kung hahanap ng mga sisilungan, pwedeng CR, pwedeng kasi may bubong. Okay, duty free tayo mga gala. Tingnan natin kung anong meron dito sa loob ng duty free. Okay, kung anong meron sa Duty Free Philippines. Ayan, may mga bag. Rimowa. Keep warning. Duty Free. Tanong ko lang sana kung ang mga namimili, anong mga madalas lang mga kinukuha? Ito sir, si Johnny Walker. Johnny Walker. So, ang mga madalas bumibili yung arrival. Sir. Oo. Walang mga bumibili palipad. Meron din. Minsanan. Mostly, So, sino-sino kaya yung mga namimili dito yung kakalanding lang? Sila yung hindi nakabili ng mga pasalubong from abroad. Tama. So, dito na lang. Kasi di ba din siya, mga imported din yung mga dito, mga item. Yun. Tapos, may mga bag din sa loob. Pwede yan. Duty free. Malaman nyo ba ka ang mga branches ng mga airport na may mga duty free? Sino? Sa amin parang wala. Davao. Wala po, na-close na ang Davao. Kaya nga, sabi ko, di ba? Narinig niyo yun ha. So, walang duty free sa Davao. Tapos ang diskusungan. May duty free doon, siya, gusali. Nakalagay duty free, pero wala na, parang may mga aswang na doon sa loob. May mga ahas. Wala na kami duty free sa Davao. Yan lang, mga eminence, no? So, just in case na galing kayong US, Canada, London, Japan, sino-sino yung mga natin dyan, mga nanonood, no? So, from Holland, from US, from Canada, Japan. So, just in case na meron kayong na-miss na mga pasalubong dapat bilhin sa inyong mga dapat padalhan. So, huwag kayong mag-alala kasi meron namang mga duty free. But sa Davao, wala tayong duty free. Kaya sa abroad pa lang, or sa Manila, no? Kasi wala naman tayong mga direct flight from abroad maliban sa China. Xinjiang, China, tapos Hong Kong, yan, tapos Singapore. So, yun ang mga direct flights natin. In Sonto, B is meron na tayong India to Davao, direct flight. Sige lang, laban lang. As of now, Cebu muna, pinakamaraming international flights. Dito ma'am, anong mga international flights natin dito na Walang international. Wala, so puro domestic. Yun, domestic flights. Duty free. So wala kami sa Davao. Salamat! So yun lang, no? Thank you. Tapos labas tayo para pakita ko sa inyo yung lugar kung anong meron sa labas, anong mga paninda sa dito. Mga karinderias. Pero gusto kong ipakita sa inyo yung lugar dito, ganda. Yung kailang runway. Runway train never coming back. O nga pala, merong binigay na tawag na ito, paalala or update, no, si forecast, weather forecast na 27 something sa 27 something, basta merong mararanasang kaunting pag-ulan dito sa Bacolod. Observation deck. Pwede kaya para sa lalong observation deck. So yan yung parang spot area para sa mga eroplanong palapag at palipad at palapag. Observation deck. So mamaya tatanong natin yan kung meron ba sila dito.
na may offer sa atin na perfect spot for plane spotting. Okay, so okay, labas tayo dito. Time check tayo. It's 4:35. So medyo matagal-tagal pa yung flight natin. (6:45) ang flight. So dapat alauna nasa ano na tayo boarding. Alauna, 1 hour. Nasa boarding gate na tayo dapat. Okay. Checking tayo dito, checking. Oh, maganda dito kapag wala kayong cash available tapos meron kayo digital, pwede kayo magbayad. Burger, pilihan sir. May mga burger sila, mga pagkain. Ano sir kasi gusto mo? Available na siya, boneless bangos. So in short, si Mahagala, as you can see, as you observe, ang Bacolod Airport at Davao Airport is parang magkalibil lang tayo ng ano. Magkalibil lang, no? Wala tayong Jollibee, walang McDonald's. Wala tayong mga ganun sa loob, no? Wala tayong mga shopping center. Pero sige lang, hindi kasi talaga tayo tourist destination. Aminin natin yung mga taga Davao. Hindi tayo kagaya sa Cebu, Bohol, and Palawan, no? Boracay na talagang dinadagsa internationally or international tourist. So wala tayong ganun. Tapos ngayon, ang mangyari is yun lang. May mga shawarma. Kahit paano, marami sa dito mapapipilian. Tapos sa atin naman sa Davao, dalawa. No? Meron tayo sa loob, karinderya. Dalawa lang yata yun as far as I remember. Dalawa. Tapos sa labas, napakarami na. Nakahilira. Sunod-sunod. So, presyong karinderya lang din. Sila dito, lotong karinderya din sila. Pero mas masarap sila. Mas pinasosyal. May sisig sila. Sisig with egg with rice. Yun. Sisig with egg with rice. Tapos price check. Magkano yung yung mga presyohan nyo dito? 120. So sa halagang 120, makakakain na sila ng May egg ka na, may rice ka na, may ulam ka na. so parang mga tapsilog, mga ganun, Yes, toppings yan. 120 pesos only. Yun. Salamat. So dito tayo sa may Chicken Inasal Bacolod. Sabis Food Hub. So hindi ako nakakain ng ng Chicken Bacolod kasi nga wala, parang tinamad ako or dami pang basta tinamad ako mag-gala kagabi. At namin ko pinuntuhan. So talagang hindi ko na-anticipate si Bacolod City na ganun pala kadaming mga pwedeng i-vlog sa lugar nila sa downtown area. No? Napakalakit, napakadaming mga tao. Napaka-bustling streets of Bacolod City. Bacolod Inasal. Pero buti na lang talaga na experience kong kumain ng Bacolod chicken sa may Iloilo. Bacolod Inasal. 135 pesos only with rice na yan. With rice. Daily Corner by Pure Foods. Dito naman ay Pure Foods na company. Anything under the sun by Pure Foods. Okay. 4:38. Time check. No parking, Silay. So minsan, darating yung time talaga na magagawa tayo ng review ng pinakamagandang SM sa buong Pilipinas, pinakamagandang airport sa buong Pilipinas, pinakamagandang Pure Gold sa buong Pilipinas, o Ayala, o Robinson, lahat-lahat, no, or Gaisano. Oh. So itong airport, isa rin to sa gagawa natin ng content, no? Pinakamagandang airport sa buong Pilipinas. So dito sa Bacolod, or ano nga ba ang syudad mo yung pinakamagandang airport? Anong mga hindi maganda at maganda sa lugar? So kapag ka lugar na malayo ang airport, so medyo hindi siya maganda para sa akin. Para sa akin kasi it takes time bago makapunta. Gaya na ito, para sa mga dayo, no? Mga gala lang naman, no? Na wala lang, gala-gala lang. Na walang guide, walang kakilala kamag-anak sa lugar. So mahihirapan, no? Sa pagko-commute, pagka-travel kasi wala nga silang ideya kung saan dumaan, anong sasakyan, maliban na lang kung kagaya sa akin, no? Na sanay na makipag-usap sa mga tao. Walang problema. Ito yung sa labas sa arrival, kanina dinaanan natin. Paglabas nyo, ito kagad yung bubungad sa inyo. Yan. Makikita nyo dito. Kainan. Kasi galing sa biyahe, gutom. Wala nang panahong kumain pa kasi baka maiwanan ng flight. Alam niyo yun. Meron CR din dito.
parking space. Pero ang gusto ko talaga sa Davao na airport kasi yung ano, yung terminal tapos paahon, bukid, bundok, no. Oh. Ano siya, makikita mo yung ganda talaga ng Davao. So ang Davao City is ano siya, parang mixture na tayo mga hagala ng mga Davaoenyo. Modern, kung ang Iloilo City is ano sila, no, meron silang nickname na the place where old and new meets. Sa Davao na City naman is ano, the modern, the man-made or the modern in the nature. The nature and the man-made meets. Galing. Oh, totoo. Alam niyo yung ano, yung mga video ko diyan na skyline from afar or skyline of Davao from afar na nasasamal ako, 'di ba? Ang ganda talaga tignan. Dagat. Tapos mayroon pang kasamang tulay ngayon yung coastal bridge namin. Oh, tapos mga high-rise buildings. Tapos yun, yung mountain plus Mount Apo, 'di ba? So, yun ang literal na masasabi ko na Davao City is the place where natural Mother Earth and man-made natural nature or Mother Nature and man-made or the technology, no? So where is meeting or intersecting. So yun lang, no? Ito yung lugar nila dito. Na-tour ko kayo, sana nagustuhan nyo. May parking space, no? May bayad, talaga yan lagi. So ito na dito is flat talaga siya. Flat terrain, flat surface. So sa Davao, pagkababa mo, tapos aakyat ka pa ng konti. Tapos paglabas mo, highway na, diversion road. Tapos merong mall, na Santa Lucia Mall. Kahit pwede tayo, hindi pa siya open ngayon, pero siyempre, darating yung time na magbubukas na yun. So bago kayo dumiretso ng downtown area, shopping muna kayo, magmo-modding muna, di ba? Kakain muna kayo, magkakape, magda-dine-in, di ba? Basta napakaganda din sa Davao. Isa talaga siya kung papipiliin without bias, Davao pa rin, no? Basta iba-ibang beauty, iba-iba ang lahat ng mga lugar ay may kanya-kanyang beauty, may kanya-kanya talagang angking kagandahan at uniqueness, no? Na may offer. Si CDO, si Davao, si Cebu, si Manila, si Angeles, si Baguio, si Iloilo, si Bacolod. Yung mga lugar na yun na mga nababanggit ko ay may mga mga iba hindi ko nabanggit, no? Tsaka na yan. So ngayon ang gagawin natin is balik ulit tayo dun sa loob sa ating boarding gate assigned sa gate 3. Tapos check in ulit tayo. Ay ibig ko sabihin na scanning. Do you matter when? Ang ganda ng lugar. Fresh na fresh yung air, hangin. Diba? That's the Bacolod Airport. Ito yung arrival area, ha. Pagkalapag nyo is dito kayo, i-exit. Arrival, exit. Tapos public assistance, complaints desk, no? So just in case meron kayong mga katanungan, saan pupunta, saan na lugar. So yun, Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP. So sila yung mag-a-assist sa inyo. Sir, ano po yung mga tinatanong, mga tawag nito, mga hinging assistant sa mga tao dito sa inyo? Pwede ko ba sir malaman? Ito kasi, dapat kasi dadaan ako ng Silay City. Silay City to, no? Silay City. Kaso di ko na nakagawa kasi baka maiwanan ako ng flight. So, gano'ng kalayo mula rito papunta sa proper? Downtown Silay. Mga 10 minutes. Mga 10 minutes. Tapos ang sasakyan natin ay walang sundo, kunyari. May din sir. May UV van going to Silaya tsaka going to Bacolod City. Okay, UV van. Magkano, may idea ka? 200 pesos per head. 200 pesos per head papuntang Bacolod. Mas mahal sila mahagala kumpara sa sa Kabatuan papuntang Iloilo City, 100 pesos lang yung UV van. Pag taxi magkano? Pag taxi sir 600. Oh. Pag Silay City ka lang, may bagan na Silay City, 100 pesos. Okay, pag sa Silay City ka lang 100 pesos, pag
Bacolod City, 200 pesos. Tapos kung kung taxi is 600. Actually si taxi is parehas lang sila ng ng rate ni taxi from Cabanatuan Airport papuntang Iloilo City SM. So, pero sa sa van mas mahal dito ng 100. Ayun, so ngayon pag lalabas ako parang pwede ako maiwanan pwede ako maiwanan kasi malayo pala yun. So 30 minutes. Yan lang. Maliit siya pero maganda Osam, Bacolod 2023. So masasabi ko ngayon, ito, ticket from Imahagala, all I can say is si Bacolod City and the Davao City Airport is parang magka-level lang, Sa facility, medyo, di ko alam kung mas way better, si Davao, pero wala pinagkaiba, halos paras lang talaga, karinderya sa loob, tapos karinderya sa labas, tawag nito, CR, okay lang, mas larger lang, ng konti, mas bigger lang konti si Davao City. Tapos sa view, siyempre, pagkalabas mo dito, sa Davao kasi pagkababa mo, Davao City ka na talaga. Yan ang maganda. Tapos hindi mo na kailangan mag-taxi or mag-van. Kasi labas ka lang, lakad, meron ng mga jeep dumadaan, tsaka mga bus na magte-take sa'yo going to downtown Davao or somewhere, Hindi lang sa downtown Davao, pwede ka pumunta ng pag-bound for northern part of Mindanao, mga Caraga region, Davao de Oro, Davao del Norte. So pwede ka na mag-bus sa airport pa lang. Kung wala ka naman din transaction sa downtown Davao, wala ka nang dapat puntahan. So hindi mo na kailangan pupunta doon. Sumakay pa ng pagkababa mo, pagkalabas, may bus dadaan, paparahin mo, may Davao Metro Shuttle Bus, Bachelor. Ayun, makakawin ka na ng Tagum City, Tibalog, Carmen, Panabo, Agusan, or kung saan pa man, di ba? Tapos kung pupunta ka naman ng downtown area, meron din bus, 30 pesos lang pamasahe, minimum. Meron din jeep, minimum 13. Taxi naman, mura lang din, wala problema ang taxi. So yun lang ang maganda sa Davao talaga. Kaya kung maganda ang airport na ganda, beauty, sa structure, okay lang, Hindi siya ganun hindi pangit ang Davao City Airport structure and facilities, hindi siya pangit, hindi rin siya ganun ka ganda. Pero sa accessibility, very good. Bigyan ko ng rate si Davao City ng 101%. Si Naiya, nakakapagod si Naiya. Super hassle talaga. Kahit pa sabihin natin mayroong taxi naman, anyhow somehow, maganda pa rin yun kasi mayroong metrohan by DOTR, ticketing booth, Hindi sila pwedeng gagawa ng kalokohan kasi monitored sila ng DOTR. Meron dong nagbibigay talaga ng mga yung information sa taxi na yung sinakyan. Ganun yung pinagkaiba ng Davao Airport at saka sa tawag nito Naiya. Plus ito naman si Cebu. Ay grabe si Cebu, magaling. Yan ang gusto ko kay Cebu. Kasi ang daming taxi mapagpipilian. Kung mayaman ka, doon ka sa premium, super premium, high is, Montero Sport. Hindi ba, ang galing, Tapos merong regular taxi, yun yung mga sedan type na 42, 40 ba yun or 35 ba yung kailang bayad sa metrohan. Tapos meron din silang airport taxi. So basta si Cebu, si Mactan International Airport, kaya na talagang kaya niyang teresin si Manila Airport. Kung pagandahan, pagalingan lang. Kasi pa bang hahanapin natin sa Mactan Airport na ano bang meron kay ano ba bang hahanapin natin kay Mactan Airport? So parang kompleto sa Ricardo sa yata. Kompleto na. May bus pa na magkano yun? 50 pesos yata ang pamasahe. Correct me if I'm wrong mga Cebuano. 30 pesos ang 50 from airport talaga yan. May bus papuntang SM Mabulo or SM Seaside ba yun? Basta papuntang SM Cebu. Ang ganda lang, diba? So sana all Cebu. So hindi man talaga siya kagaya sa Davao ang Mactan Airport na gilid lang ng kalsada, ng highway, ng diversion road na may mga jeep, taxi, bus, lahat kumpleto na mga sasakyan. At least merong bus naman na napasok. Tapos may mga, may mga dine-in shops, marami sa loob ng Mactan International Airport. Tapos yun, Davao City. Okay na sa akin, wala nang problema kung walang pagkainan sa loob. Basta ang concern ko na talaga na gusto kong i-raise kung I don't know, siyempre sino lang ako, ako ay Daho lang ako o ako ay
Basta Wail, no? Ako si Wail. Wail eh. Vloggeran lang, pero kung just in case hindi natin alam, no, makakarating to sa Kaap, Davao, no? So, yun lang, ang parang masasabi ko lang talaga na para sa akin na nahihirapan. Hindi man ako nahihirapan actual directly, no, kasi hindi ko man na-experience, although minsan akong naihatid na aking mga kamag-anak sa airport. So, yun din, wala din silang mauupuan doon sa labas. Pero the rest is istorya, experience, okay naman na, wala problema, no. Dala ako naawa sa mga tao talaga kumpulan na excited na sumundo ng kanilang kamag-anakan sa airport. Tapos wala silang maupuan, diyan lang sila nakaupo sa ganyan. Pero ito okay pa to kasi ano to eh, walkway, di ba? So pwedeng umupo dito. Yun talaga yung parang ganyan na, you know. Yun, kita mo yung may poste doon, tapos parang may center island, doon lang sila nakaupo ang mga tao. So yun lang, no, ang aking kung pwede na gawa ng paraan ng Kaap Davao na waiting shed para sa mga susundo at mga naghahantay din ng sundo. Tingnan mo sila, di ba? Ang ganda ng meron silang pavilion talaga doon na habang nag-aantay ng sundo or nag-aantay ng susunduin nila, so at least pwede silang chibog-chibog, di ba? Kasi may mga pagkainan. Bacolod Airport. So domestic lang pala si Bacolod, sabi, no? Hindi siya international. Alright. Sige, lakad tayo dito para scanning machine ulit. Para tatambay na tayo sa ating assigned boarding gate. So, 4:50 to. Malapit na mag alas 5. Sa alas 5, yun na yung time talaga na papalipad na yung aeroplano from Davao papunta dito sa Bacolod. At para isakay ulit tayo Bacolod to Davao. Makulimlim, maulan, so good luck sa atin, no? So sana magiging safe yung biyahe natin. Walang sakuna. Okay.